Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, good morning sa inyo, tanghali na mga lods, no? So mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules ng umaga. So meron tayong mga kaabang-abang na pwedeng mangyari mamayang gabi, medyo mabigat 'yun, no? At syempre, ang lupit ng mga news natin ngayon, halos puro good news lahat, lalong-lalo na sa Bitcoin. No? So bago tayo mag-update ngayon, syempre alam nyo na, palike lang ng ating video. Sana malike nyo naman siya. Syempre naman, lang inihiling ni Jeblo. At syempre sa mga gusto ng ganitong update, news, trending news, crypto news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So, ayan, grabe. So, ito, kita nyo tong letter A na to. So, ito yung Volta. Nakalagay dito, Volta. So, number 96 siya. O, dito rank 77 dito eh. Pero sa CoinGecko, rank 96. So, nag-pump siya. No, ngayon, ang laki oh. Pero hindi yan ang pinaka nag-pump ng malupit ngayong araw. Ito yung nag-pump ng malupit. Halos 100% to. Kanina, no? Ayan oh, yung AXL, yung Axelar. From 18 pesos to 33 pesos. So ngayon nag-correction siya, nasa 27 siya ngayon. Yung Axelar, no? So research ng mga coins, no, mga kapatid. So ayan, grabe. So unahin na natin tong news natin na to. US and China agree on framework for new trade deal after 2 days of talks in London. So nagkaroon na sila ng pagkakasunduan. So sana maging maayos na tong trade na to dahil isa to sa mga nagpapahirap sa market. So sana maging okay na silang dalawa, mga kapatid, no? So ayan. Mga chong, mga chong na lang. Ito, the US, ito kasi di ba nagkaroon ng gulo sa Los Angeles, no? Ang dami nagpo-protest, alam niyo na yan, yung kahapon update natin kagabi pala. Ang dami nagkakagulo diyan. Syempre, mga Meksikano yung flag na wini-wave doon, yung sa Mexico eh. So dito naman, the US and Mexico are closing in on a deal that will remove 50% tariffs on steel imports up to a certain volume per Bloomberg. So kinakausap na ng US yung Mexico dahil isa ata yun sa kanilang nireklamo, yung 50% tariff. Talks are being led by the Commerce Secretary Lutnick, and the cap would be higher than a similar deal seen in Trump's first team. So ayan bullish on stock. So ito, grabe yan. Syempre nagkakaroon tayo, kumbaga inaayos na. Nagkakaroon tayo ng medyo magagandang balita para maging maayos na rin. Syempre kasama na yung market natin dyan. So ito, dahil dyan, naging bullish lahat. So kita nyo to, someone bought 212 million worth of Bitcoin. Kita nyo yun? Grabe, 212 million worth of Bitcoin, no? 212 million dollars yan, hindi ang pesos. So ang bigat niyan, ang laki niyan. Ako kasi pag nakakita ako ng ganito, like kung sinasabi, no? Pag nakakita ako ng mga ganyan, iniisip ko na hindi siya isang tao lang, no? Kumbaga siguro institution, company, ayun yung iniisip ko na bumibili ng ganyang kalaking Bitcoin. O baka Tether. Kasi ito, publicly traded Curl Technology to raise 300 million to buy more Bitcoin. So grabe na, no? Ang daming gustong bumili ng Bitcoin, nag-aagawan na sila. Nag-aagawan na. Bull market na ba? Mukhang kakaiba kasi ang bull market nung nakaraan, bago mag-bull market, puro bad news eh. Tapos na ba tayo doon? Kasi puro bad news na rin naman tayo nung nakaraan. So ngayon, puro good news na ba tayo? So ito na ulit. $800 billion asset manager Bernstein says its 200,000 Bitcoin price prediction for 2025 is conservative pa daw. No, kumbaga yung 200,000 ano lang yan, medyo pwede, ano yan, pinaka minimum. Pinaka-minimum daw na pwedeng makamit ng Bitcoin sa ngayon 2025, 200,000. Grabe yun, no? So, ibig sabihin, pwede pang tumaas. Imagine, gaano tataas yung mga altcoins kapag nag-200,000 yung Bitcoin ngayong taon. Di ba? Grabe yan. Muulan na ng coins.
Ito po, Bitcoin whale increases long. Ito grabe to. Nakita niyo yan? Nag 20x siya ng $280 million. Long position. 'Di ba? Long position 280 million dollar 865,442. 'Di ba? Tapos naka-cross siya ng 20x. Grabe. Nakalong lahat. So sobrang bullish lahat, no? May mga naglulong, may mga nagbabay. Ito din may naglong din. Someone just open at 300 naman. $1 million long position in Bitcoin. Oh, here we go. Sabi rin, 20x din to. Si James Win kaya. Ayan. Grabe, no? Sobrang bullish ng lahat sa Bitcoin. Ba't sa Ethereum hindi? Eto, nangyari na naman yung nangyari nung nakaraan sa Bitcoin, pero this time, it's Ethereum. Di ba nagkaroon ng pangyayari na nakaraan sa Merxi ba yun? Merxi? Na nag-zero yung Bitcoin. Parang glitch. O ngayon, Ethereum naman yung nag-zero. Ayan, bumagsak yung nang zero yung Ethereum. Na, siguro glitch lang din to. Sabi dito, Ethereum hit zero. Don't know what's going on here. It's been normal now, I think, sabi. Grabe. Bakit kaya nangyayari yung ganito, no? Nagsisiro yung mga coins. Tsaka hindi siya yung mga putyo-putyo na coins. Nung nakaraan Bitcoin, ngayon Ethereum, 'di ba? Grabe, mga main character natin tong mga to. Pero nagsisiro sila sa nagi-glitch. Bakit kaya? Sinasadya kaya yan? No? So, ito na. Ito na yung mabigat natin na news ngayon. No? Ito yung mga malulupit na pwedeng maka-apekto sa market. Ngayong umaga. This is interesting, sabi ni Daco BSK letter. Tomorrow, we are set to receive the last CPI inflation report before the June Fed meeting. So, sa atin, mamaya yan, mga lods. No? Expectations for May core CPI number have been rising now up to 2.9. Grabe yan. This would mark the first increase in core CPI inflation since January 2025. Is inflation heating up again? So, ang ini-expect ng mga tao, 2.9 ang forecast nila. Kasi nandito tayo, ayan ha. So, mamaya yan, Wednesday, June 11, 8:30 PM. Tandaan nyo, masarap mag-trade ngayon mamayang gabi. Naku, magdi-trade tayo mamaya. So, ang previous kasi, mga kapatid, mga chong, 2.3. Ang forecast 2.5, pero ngayon umangat na siya ng 2.9. Mabigat yun. Dapat pababa tayo pero pataas yung nangyayari. Di ba? Ano kaya magiging epekto niyan sa atin, no? At syempre, sabi ko nga sa inyo, etong mga mangyayari dito sa CPI, sa PPI, etong Merkules, Huwebes, Biyernes natin, kung ano yung mangyayari dyan, makaka-apekto yan sa FOMC. Magmamatter yan sa sasabihin ni Jerome Powell sa Thursday morning. Madaling araw kasi yun, makaka-apekto yan. So, kita nyo, grabe, ano kaya mabigat na mga to. So, kasi kapag bad news yung nangyari, mga chong kapag bad news yung nangyari, pwedeng bumaba yung market Pwede siyang bumaba. Pero pag good news yung nangyari, pati yung sinabi ni Jerome Powell, so, this week and next week, pag naging goods na goods yan, baka pwede na maging start ng ating bull run. Pero kapag hindi pa, nako, maghihintay na naman tayo at baka wala nang dumating. Ano sa tingin nyo? No? Grabe yan Sana maganda. Sana mali yung pwedeng mangyari diyan. At eto naman, si Michael Saylor, tinanong siya, quantum computers could crack Bitcoin, says Michael Saylor. Naku, siya pa nagsabi that quantum computers could crack Bitcoin.
Maybe in 10 to 20 years, by then, Bitcoin will just upgrade like everything else, he conclude. Sino mag-upgrade ng Bitcoin? Tanong ko lang. Hindi ko kasi alam eh. Sa totoo lang, hindi ko alam. So, ibig sabihin, siya na nagsabi na pwedeng makrack ng quantum computers yung Bitcoin. Pero sabi niya, matagal pa yon, mga 10 to 20 years. Pero, by then, na-upgrade na yung Bitcoin. Ang tanong, sino mag-upgrade ng Bitcoin? No? Nako. Pero bullish ngayon ha. Bullish ngayon, huwag niyo kalimutan. Bullish ngayon, matindi ang mga mangyayari. So, eto kaya mga bullish news na to. No, kasi syempre itong mga big, hindi naman magpapakawala ng mga ganyang pera yan kung mga walang alam yung mga yan, mga kapatid, di ba? Hindi magpapakawala yan ng mga malalaking pera, 300 million, bibili ng 200 million kung wala silang insider na something na alam na pwedeng mangyari sa Bitcoin. Kasi kung ganun, namimigay lang ng pera tong mga to. Di ba? So may alam ba sila sa mga pwedeng mangyari sa CPI o sa sasabihin ni Jerome Powell? Kasi magmamatter yan, mga tol. Malupit talaga yan. So ito, ayan na nga, no? So, pero ito kasi, Ripple is completely, ito na, punta tayo sa XRP, no? Ripple is completely committed to what we can do to make XRP the most trusted, most useful, and the most liquid asset in the world. Si Brad Garlinghouse ang nagsabi niyan. Ha? So, kung sa pagdating sa safety lang ng asset, sa tingin ko, yung mga naging partner nito ng mga bangko, UAE, si Prince Kabubakar, hindi ko alam pa, nakalimutan ko na eh. Sa UAE, sa Japan, sa Korea, sa China, kumpiyansa sila, kaya nila ginawang partner si Ripple, no? Ayan. Tapos ito, mismong mga maxis na, yung mga Bitcoin maxis na, ang nagsabi dito. Bitcoin maxis himself says the future is being built now on XRP. No, hindi ko pa napapakinggan to, binasa ko lang yung yung caption. Pakinggan natin. Kasi ano lang naman to, mabilis lang. Bibilisan na lang natin para ano. For example, let's pick the two that I don't remember whether it was Tillman or Andrew mentioned. So two of the coins that are on there are XRP and Solana. Mm-hmm. XRP and Solana and a bunch of others are vying to be the base layer to support new transaction modalities. Now, boy, does that sound geeky. But the fact is that the way exchanges work and the way money moves when it is right now, everything is centralized exchanges. Everything is done via proprietary systems. Both XRP more in payments and Solana more in trading are vying to be part of a newer globalized infrastructure. If those things take form, so if Solana broadens beyond memes to trading of everything, then it's going to be worth a shit ton more than it is today. The total addressable market for providing that as a base layer is significant. The same thing with XRP with regard to payments and SWIFT. And if XRP underlies the stable coins that are become, if basically not just RLUSD, but if Chase Coin and JP Morgan Coin all use the XRP ledger, then it will have value. If it doesn't, it won't. And so it really becomes a question of that word that I think it was Andrew that used, which is utility. If they have utility, they will be worth more. Elsewise on the screen, and of course you could mention Ether in the same thing in terms of tokenization, and so that. Parang di sumasang-ayon to si Kalbo, no? Bali dalawa pala yung Kalbo. Parang di siya sumasang-ayon sa sinasabi ng tropa niya. XRP is emerging the base layer for global payments. Position beyond memes, real infrastructure could underlie stablecoins like RLUSD, Chase Coin, and even JP Morgan's token. Interoperability with SWIFT might be closer than you think, no? So sabi kasi nito niya, no, na kapag ginamit siya ng ganito na ganyan, JP Morgan ganyan, magkakaroon talaga siya ng utility at medyo magiging tataas yung price niya. Pag hindi siya ginamit, hindi, parang ganoon yung sinabi niya, no? So tumawa si Kalbo. Mga ganun siya. Wala yan. Ayun, bahala siya sa buhay niya kung wala siyang XRP, di ba? Si Guggenheim, a major US investment firm, taps Ripple XRP ledger to offer tokenized commercial paper. Another partnership na naman po sa ating Ripple na madagdag na wala namang epekto sa price. Sabi ng mga audience natin. So tingnan natin dito, it's happening
XRP Ledger Apex 2025 has landed in Singapore. Big ideas, bold moves, and building the future on the XRP Ledger start here. 2 incredible days ahead. Are you ready? Sabi, no? Sa Singapore to, mga idol. Magkakaroon pala ng event, no? Yung XRP Ledger Apex. So, ayan yung kanilang parang commercial ng event nila. So, ito ang matindi rin to. Ang ganda ng sinabi dito ni Ripple Pumpkin, no? Did you know that the SWIFT replaced Telex in 1977? So, ang una pala, Telex. From 1930 to 1997, 47 years bago siya palitan ng SWIFT. No? So ngayon, 1997 to 2024, 47 years din bago sila palitan ng Ripple. Hindi, wala pa. Hindi pa pinapalitan. Sinabi lang dito, mga chong. No? Ayan, no? So, 47 years. Ano kaya ibig sabihin niyan? Now, it's the time for SWIFT to be replaced by Ripple, idol. Hindi XRP, no? Hindi ko alam, kasi yung XRP coins yun, eh. So, ito. SWIFT went live with this messaging service 1997, replacing the Telex technology that was then in widespread use and rapidly became the reliable, trusted global partner for institutions all around the world. Ayan, no? So, sa tingin nyo, nandito na tayo sa time ng 47 years. Mapapalitan na ba ang SWIFT ng Ripple? Andyan eh. Kumbaga, naka-ready na lang eh. Pag yan nangyari ng mabilisan, ako, ayun talaga yung flip the switch, mga kapatid. So, ito. Ang last video natin. Salamat kay Kevin Alipio, Solix, no, na pag-forward ng video na to. Although napanood ko na to at panoorin natin lahat dahil this is why I hold the futures of this is why I hold XRP. The future is closer than you think, no? So pakinggan natin yung sinabi dito, no? Why do I hold XRP? The World Bank has published a document on its website for cross-border payments. The only cryptocurrencies proposed as solutions are XRP and XLM. The Federal Reserve has formed a task force for faster payments. Member of the group is Ripple. The BIS, Bank of International Settlements, is the head of all central banks worldwide. The BIS has set up a task force for cross-border payments. Member of the group is Ripple. The Hong Kong Monetary Authority has been researching CBDCs. The only blockchain company involved is Ripple. The Bank of Russia has published a document about the digitalization of payments. The report describes XRP as a solution for efficient cross-border payments. The Bank of England carried out a proof of concept with Ripple to explore the speed and efficiency of cross-border payments. Ripple becomes the first provider to offer regulated crypto payments in the United Arab Emirates. The National Commercial Bank of Saudi Arabia has officially joined Ripple. With 400 branches across the country, the National Commercial Bank of Saudi Arabia is the second largest bank in the Middle East by total assets. Since July 2006, the Bank of America has been the largest financial institution in the United States for a time. And I mean, within, it felt like minutes, you hear from CEOs like Bank of America saying, we're all in. And, these are institutions that Bank of America was one of our early partners. JP Morgan is the largest bank in the United States. A joint research report with JP Morgan explores the potential to introduce greater efficiencies to wholesale payments occurring across borders. XRP is described several times as a solution in the document. Ripple has relationships to the White House, the President, the Vice President, the International Monetary Fund, and the World Economic Forum. Now, you have to decide. Is XRP a shitcoin or part of a big plan? Ayun. Grabe, no? Ang ganda ng video na yun. No? Kumbaga dito mo may isip na. Kasi maraming nag-uusbong ang mga coins ngayon, eh. Ang dahil nag-uusbungan, no? Yung mga bago tulad nung, yung A. Ayan, no? A. Tapos yung CB something, di ba? Yung ano ba yun? Kalimutan ko na naman. Nahihirapan talaga akong tandaan yung Sebek. Yun, tapos yung maraming coins ngayon ang nagsasabi na kami yung magiging malupit, kami yung maglilipad ng matindi, no? Pero ang tanong, nagawa na ba nila yung mga nagawa ng Ripple, yung mga partner ng Ripple, yung mga binild ng Ripple for decades, no? Para sa araw na to o para sa taon na to, no? Na ilalabas nila lahat. So kayo na bahala, mag-search kayo kung ano yung gusto nyong coins na pag-investan. Sabi ko nga, do your own research. Hindi naman tayo financial advisor, no? So, nasa inyo yan kung ano yung mga gusto nyo. Ako, sabi ko nga, kung ako tatanungin nyo, wala akong pinopromote na coins.
No, pero kung tatanungin nyo ako, gusto ko lang i-search nyo yung XRP tsaka yung mga ISO compliance na coins, mga lodi. No? Ayun yung pinaka para sa akin safe, no? Safe na pag-invisan. So nasa inyo, kung mali ako, pwedeng mali. Kung tama kayo, di tama kayo, ganun lang 'yan, no? So grabe yung news natin ngayon dahil mamayang gabi, mamayang gabi na to, 8:30 PM to. So mamaya pag-upload ko mamayang gabi, mukhang nakagalaw na yung market. So titignan natin kung saan papunta to. Kung babagsak ba o magpapump ang market sa news ng CPI report. No, tignan natin kung baka mag-live si Boss Robo Tignan natin. Nag-live ba si Boss Robo kagabi? Nagaw kasi natulog. Check ko lang Hindi ata. Hindi. So baka mamaya yan mag-live. Kung hindi mamaya, baka bukas kasi dalawang sunod yan CPI. Ay, hindi. Ayan. Ayan. Ay, saan ba? Ito pala. CPI, tsaka bukas naman yung PPI. So dalawa yan. Baka it's either tonight or bukas ng gabi. Mag-live si Boss Robo, no? So ayan. Yung news natin ngayong umaga, sana na-enjoy nyo mga kapatid, mga chong, mga idol. Kita-kits tayo mamayang gabi at mamayang gabi malamang kumilos na ng matindi yung market pag nag-upload tayo. Check natin kung natalo tayo o hindi sa trade kasi mamaya baka mag-trade ako, sabayan natin doon. No? Pero yun lang, do your own research. Kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating link dyan sa baba ng description. So ayun, kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jabla. If you don't subscribe to me, I will give you the Mike Tyson on you, okay? But if you subscribe, I don't give you the Mike Tyson on you, okay?